What if I told you that looking poor can actually be your ticket to real financial freedom? When I first started working, I was that person too. Kakasahod pa lang pero ubos na agad yung pera. Kasi lagi akong may lunch out with my colleagues, tas bago lagi yung gadget ko kahit hindi pa bayad yung luma. Tapos may out of town trips ako lagi, courtesy of my maxed out credit card. Ang ganda niya tingnan sa Instagram, pero pag tiningnan mo yung savings account ko, laging zero balance. And then one day I realized na ayoko na ng ganong lifestyle, yung parang lagi kang may pinapatunayan sa ibang tao, tapos lagi ka pang may utang. Kaya I decided to stop living rich for other people and start living rich for myself. Hindi siya kasing presentable ng dati kong lifestyle, but that mindset shift changed everything for the better. So in this video, I'll be sharing with you 10 things that I did to look poor on the outside, but feel rich on the inside. And no, this is not about depriving yourself. This is about choosing the kind of rich that lasts longer. If you're new here, my name is Jane and I create content about personal finance and simple money habits. The first thing that I did is underconsumption. I stopped buying things just because I could. Dati kasi, pagdating ng sweldo ko, hindi ko alam kung bakit, pero lagi akong may urge na ubusin siya. Na parang dapat, pagdating niya sa bank account ko, meron akong bilhin na something nice for myself. Kasi reward ko yon for working hard the past 2 weeks. To the point na bumibili ako ng mga gamit na hindi ko naman talaga kailangan. Kasi naging habit na siya na dapat pagkasweldo mo, bumili ka ng something nice for yourself. So instead of buying something right away for myself nang hindi ko pinag-iisipan, binigyan ko yung sarili ko ng cooling off period. Naghihintay muna ako ng 24 hours bago ko bilhin yung isang bagay. So yes, ina-add to cart ko pa rin naman siya, pero hindi ako nag-check out agad-agad ng mga gusto kong bilhin. Pinag-iisipan ko muna ng 1 to 2 days and then after that, pag na-realize ko na kailangan ko talaga siya, saka ko lang siya bibilhin. That cooling off period not only saved me a lot of money, but also cleared out so much clutter. Nung nasa abroad pa kasi ako, ganun yung lifestyle ko, ang dami kong binibili. Tapos na-realize ko na 90% of them, clutter lang naman, lalo na nung pauwi na ako ng Pilipinas at nag-e-empake na ako. So, nung time na para i-sort out ko yung mga bagay na dadalhin ko pauwi ng Pilipinas kasi importante sila at kung ano yung mga i-donate, ipapamigay ko, 90% sa kanila napunta dun sa ipapamigay at i-donate ko. So, na-realize ko na grabe pera to dati. Pero ngayon, parang wastage na lang kasi although gagamitin pa siya ng iba, hindi ko na talaga siya mapapakinabangan. So, dun ko na-realize na wag lang talaga basta bili ng bili kasi sayang yung pera. So, that's when I started being more mindful sa mga binibili ko, lalo na sa mga online shopping apps. Kasi sa mga online shopping apps, ang bilis na ngayon, di ba? Isa, dalawang click mo lang darating na sa'yo yung item. So, hindi ka talaga makakapag-isip na minsan, lalo na kapag may mga ino-offer sila sa'yo na deals. Next time na natitempt ka na bumili ng isang bagay pero hindi mo sure kung gusto mo talaga yon, give yourself a cooling period then, 24 to 48 hours. Pag-isipan mo muna kung kailangan mo ba talaga siya bago mo siya i-check out. Number 2, I stopped following trends. Guilty ako nung nauso yung TikTok. Ang dami ko talagang finalaw na influencers. Sinusunod ko talaga kung ano yung sinasabi nila. Sobrang gullible ko. Kapag sinabi nila na maganda to for oily skin type, ako naman bili. Kahit na meron akong existing skincare routine that works for me. So yun yung na-realize ko na hindi ko kailangan bumili ng bagong skincare product or mag-create ng another skincare routine kung meron nang nag-work for me. Kasi ang tendency, magbe-breakout ka lang kasi may inintroduce ka na naman na bago sa skin mo. So now, ang practice ko na, inuubos ko talaga siya. Kapag meron akong skincare product na binuksan, inuubos ko. Lalo na kung hindi naman siya nagkukos ng breakout or wala naman akong problema sa skin ko. Aside from skincare products, ganun din yung ginawa ko para sa damit. Kasi nung unang dating ko dito sa Pilipinas, sobrang daming shopping apps para sa mga damit. Yung feed ko talagang sunod-sunod yung recommendations. So I fell into that trap na bumili ng mga trending na damit. Tapos na-realize ko, pagdating sa akin ng damit, hindi pala maganda yung quality ng tela, hindi pala sakto sa akin yung sukat, at worse, ang dami kong kapareho. So I stopped following trends. So I would rather spend my hard-earned money sa mga quality pieces. Pero alam ko na magagamit ko ng pangmatagalan talaga. Ang pinaka-importante for me doon is wala kang pressure to keep up. So dahil natanggal mo na sa sarili mo yung FOMO or fear of missing out, okay ka na hindi makasunod sa trend kasi na-skip mo yung last trend pero okay ka lang naman, di ba? Wala namang nangyaring hindi maganda. So next time na may bagong trend, alam mo na kung anong kailangan mong gawin. Kailangan mo ba talaga yung skincare set na yon or yung damit na yon? Or nape-pressure ka lang bumili kasi nakikita mong trending siya. Number 3, commuting. And ito, personal preference ko to. I am 35 years old pero never pa akong nagkaroon ng sarili kong sasakyan. Right now, I work from home so hindi ko talaga siya kailangan and I am okay with commuting. Once in a while, nagko-commute ako kapag meron akong errand or meron akong doctor's appointment and sa akin, okay lang naman. Since flexible naman ng oras ko, I decided na wag bumili ng sasakyan at mag-commute na lang. Kapag no choice naman at kailangan ko talaga bumiyahe ng rush hour, nag-grab or in-drive ako and for me, that's okay. Kahit na umabot ng
1,000 per month ang gastos ko sa Grab, okay lang. Mas mura pa din siya kesa kumuha ako ng sasakyan na kailangan kong intindihin on a monthly basis, kailangan ko ipa-repair, kailangan kong intindihin yung parking, etc. So for me, mas practical na mag-commute na lang ako or mag-Grab once in a while. Number 4, I am now an outfit repeater. Dati kasi every sweldo dapat meron akong bagong damit. Hindi ko naman talaga sila ginagamit. Meron lang ako mga favorite pieces talaga na ginagamit ko. At ang ending, inuulit-ulit ko rin lang naman sila. So, na-realize ko na mas mag-work for me yung capsule wardrobe na nauso ngayon, na yung meron ka lang talaga mga staple pieces na ginagamit mo on a daily basis kapag lalabas ka. For example, right now, itong video na ginagawa ko ngayon, ito na naman yung suot ko. Meron akong uniform kapag nag-shoot ako ng content kasi ayoko na siyang intindihin dahil ayoko nang maging problema ko pa yung ano isusuot ko ngayon? Sinuot ko na to last video. Ano na namang gagamitin ko ngayon? Kailangan ko bumili. So, ayoko ng ganong stress. So, inuulit ko na lang kung ano yung damit ko. Anyways, libre naman ang laba. Meron naman kaming machine dito sa bahay. Number 5, less salon visits. Guilty ako dito nun kasi lagi akong merong appointment para sa hair treatments, para sa nails ko, para sa eyebrows, eyelashes. Bukod sa ang laki ng nagagastos ko, ang laki ng nasasayang ko na oras. Kasi sa totoo lang, inip na inip ako kapag nasa salon ako. Hindi ko alam kung ako lang. Pero hindi ko kaya yung nakaupo ka lang na ganyan habang iniintay mo na matapos sila sa treatment ng buhok mo. Naiinip talaga ako. Kaya na-realize ko na bukod sa malaki yung matitipid ko kapag nilesen ko yung salon visit ko, mas malaki din yung matitipid ko sa oras ko kasi hindi ko na siya kailangan gawin on a monthly basis. Nagpupunta lang talaga ako sa salon kapag kailangan ko na magpagupit or may event ako na kailangan puntahan at kailangan ko ipayos yung nails ko. Number 6, eating out less. This is one of the most challenging things I did to save more money kasi we love eating out, especially since na-miss namin ang Filipino food. Yes, nag-indulge talaga kami pagdating sa pagkain during our first few months. Pero now, we do our best na once or twice a month na lang kami kumakain sa labas. And we saved a lot of money in the process. Number 7, learning how to say no. Whether kamag-anak yan na nanghihiram ng pera or kaibigan na nag-aayang gumala pero hindi pasok sa budget, learn how to say no. It's not about being KJ or madamot, but you need to set your boundaries. Plus, the right people will respect and understand you. Kapag sinabi mo sa kanila na meron ka kasing sinet na goal this month and hindi na pasok sa budget mo, yung gastusin na yun. Number 8, function over flex. Dati kasi ang hilig ko bumili ng mga bagay para lang i-flex. Flex sa social media, flex sa mga kaibigan. Pero ang totoo, hindi ko naman talaga sila nagagamit. So now, bago ako bumili ng isang bagay, lalo na for content creation, yung mga gadgets, tinatanong ko muna, will this make my life easier? Kapag na-realize ko na yung functionality niya naman talaga ay importante sa household namin or sa content creation, then saka pa lang ako bibili. Pero kung para lang i-flex sa mga tao, it's a big no. Number 9 is to surround yourself with the right people. I think isa to sa mga pinaka-importanteng desisyon na ginawa ko sa buhay ko kasi it will really help you to stick to your goals. Kasi for example, ang goal mo is to shop less. Gusto mong bawasan yung gastos mo pagdating sa shopping. Pero ang mga kaibigan mo ay shopaholic. Then napakahirap na i-control yung expenses mo pagdating sa shopping kung nakikita mo na every labas nyo nagsha-shopping sila. When I was around people who always wanted expensive things, travel, new gadget, shopping, napipilitan din ako, nahahawa ako sa kung ano yung gusto nila. Kahit nasa loob-loob ko, hindi ko naman talaga to afford pero gusto kong makasabay. So nung na-realize ko yun, I started spending more time with people who value experiences over material things. And ang laking tulong niya sa lifestyle ko kasi hindi na ako ganun kagastador. Number 10 is I made peace with what I can afford. Panahon kasi ng social media, di ba? Lagi mong nakakompare yung sarili mo sa ibang tao. Na parang, bakit ganun yung mga kaklase ko, ganito na sila ngayon, afford na nila to, ang ganda na ng trabaho nila. So ako naman, since gusto ko na i-show off din na ito naman yung side ko, ito naman yung afford ko. Pe-pressure ako na lalong gumastos para i-maintain yung lifestyle ko and image ko. Nasa totoo lang, ako lang naman talaga yung may care. But once I made peace with what I can afford and enjoy what I have right now, nawala yung pressure na mag-compete with other people. So, mas naging peaceful yung buhay ko. Looking poor isn't about being cheap. It's about having the discipline to say that I don't have to prove anything to anyone and the courage to live a life that is yours. Kasi let's be real, trends fade, gadgets get outdated, and the flex culture will never run out of new things to make you feel less. Pero yung peace of mind and financial freedom, tapos yung ability mo to sleep at night without having to worry about any utang, that's the kind of rich that we want kasi it lasts longer. So if looking poor today means that I don't have to worry about any debt tomorrow, then I'd choose that any day. If you want more tips about how to organize your finances if you're living paycheck to paycheck, I actually created a video about it. You can watch it here. That's it for today. I'll see you in my next video. Ciao!